Kina-question pa rin ng ilang senator judge ang jurisdiksyon ng impeachment court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Formal daw nila na tatalakayin sa pagbubukas yan sa 20th Congress. May unang balita si Mab Gonzales. June 25 nang isumite ng Kamara sa Senate Impeachment Court ang sertipikasyon na alinsunod sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang linggo yan matapos isauli ng Impeachment Court sa Kamara ang Articles of Impeachment para matiyak kung nasunod ang constitutional requirement na isang impeachment complaint lang ang pwedeng simulan laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Sa panayam ng talk show host na si Boy Abunda, sinabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano hindi pa niya nakikita ang buong tugon ng Kamara, pero hindi raw simpleng sertipikasyon ang hinihingi ng impeachment court. Si Cayetano ang nagmosyon para sa pagsasauli ng Articles of Impeachment sa Kamara. Hindi ko pa ho nakikita lahat. Kasi nga, ang hiningi ko, hindi lang nasabihin nila constitutional. I-certify nila kung anong ginawa nila sa first, second and third impeachment complaints. Matatandaang sa 4 na impeachment complaint na na-file sa Kamara, ang ika-4 na impeachment complaint lamang ang verify at siyang ipinasang Articles of Impeachment sa Senado. Ang tanong ni Cayetano, ano talaga yung ginawa sa first, second, and third? Kasi kung lumabas na kinonsider yon, gumalaw, etc., di walang violation. Pero pagka lumabas na hindi nila pinagalaw tapos yung fourth, pag-iisipan ko yon. Pinaikutan nyo ba yung konstitusyon na pwede pala mag-file ng 3 pero wag mong pagalawin, hihintayin mo yung pang-4. dito raw nakasalalay para masabing may jurisdiction ng impeachment court. Jurisdiction din aniya ang karaniwang unang tinitingnan sa ordinaryong korte bago pa man ang mga ebidensya. Pero yung jurisdiction, yung i-dismiss mo kasi tingin mo may problema. But either way kasi, Kuya Boy, tingin ko dito kung hindi namin i-dismiss, questionin yan sa Supreme Court whether na-violate yung more than one. Walang TRO, tuloy-tuloy lang kami. But if we do decide na sandali lang may violation to nung 1-year ban, therefore hindi dapat umabot sa amin ito, ang mangyayari nito, I'm sure, tutuloy sa Supreme Court. So that's why I'm saying na masyadong maselan. So maselan tong issue about yung one year. Jurisdiction din ang planong questionin ni Senador Bato de la Rosa sa pagbukas ng sesyon ng 20th Congress. Siguro, ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanungin ko para masettle natin yung issue on jurisdiction. Hindi niya sinagot ng direkta kung ipapadismiss niya agad ang impeachment. Pero paniwala niya, walang jurisdiction sa impeachment ng bise ang Senado. Gayunpaman, irerespeto raw niya ang desisyon ng mayorya rito. Tugon naman ni House Prosecutor Joel Chua, irerespeto natin kung ano man ang ninanais ni ating butihing senador, Senator De La Rosa. Sana nga lang ito po ay ginagawa nila ng walang kinikilingan. Ako po naniniwala mayroon pong jurisdiction dahil nga sinasabi ko nga po at ito po yung aming stand na ito pong Senate ay continuing body. At yun po ay mananatiling stand po namin. para naman kay Senador Risa Hontiveros, wala nang dapat pang pag-usapan sa issue ng jurisdiction dahil napatunayan na ito noong 19th Congress. Settled na po yun sa ilang desisyon ng Korte Suprema bukod pa sa utos ng konstitusyon. Para sa akin, non-issue yung jurisdiction. Pero kung may magre-raise pa rin, handa kaming i-debate yan. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.